What is up mga kaplaneta? Jeff nga po pala. Sa video ito gumawa ako ng tricolor overhead camera ring light para sa mga content creator na kagaya ko. Meron itong tatlong joints for maximum flexibility upang makuha natin yung camera angle na kailangan para sa paggawa ng video. Ngayon ito naman yung mga materyales at ito naman yung plano na magsisilbing gabay sa pagbuo ng proyektong ito. So yung bilog na to ay yung mismong ring light na gagamitan ko ng mga LED na galing sa set ng Alphalux ceiling lamp with 20 watts of power consumption na may tatlong available na kulay, which is yung daylight, cool white at warm white na magagamit for specific usage. Ngayon, ibabalik ko na yung cover kasi ipapakita ko na sa inyo yung mismong base na pagkakabitan ko ng mga LEDs. And I decided na gumamit ng 5mm thick with 12 inches outer and 9 inches inner diameter ng plywood para hindi gaano mabigat at para madali lang siyang maiskruhan kung kailangan. Tapos ito naman yung camera o phone holder na may kasamang universal bolt para kahit anong klase ng camera ay pwedeng magkasya. Then switch naman, nakagaya nito, pero along the way mas kinailangan ko ng switch na rotational yung pag-on, kaya pinalitan ko to ng fan switch. All links are in the description box down below. Para naman sa mga wires na gagamitin, black and yellow for connecting those LEDs at red and black is para ipasok dito sa loob ng mga tubong ito. Next is yung plug na makikita dito sa likod ng ring light na tinuturo ng kamay ko. Ngayong tapos na tayo sa mga wires, dito naman tayo sa base weight niya, na kung saan gagamit ako ng lumang water pump head case to support the whole system from falling apart. Then paparisan ko ng 4 na gulong sa ibaba para mas madaling matulak kung kinakailangan. Sunod, dito naman tayo sa tatlong joints na to. Gagamit ako ng bakal na leg ng electric fan for durability na ikakabit ko dito mismo sa mga metal pipes na ito na nasa around 1 inch yung diameter. And lastly, PVC pipe na kokonekta in between sa leeg ng fan, which is yung part ng camera holder patungo doon sa likod ng ring light. So yun na nga yung mga materyales na kinakailangan. Ngayon, para masimulan na yung pagbubuo, unahin ko muna yung mismong pagkabit ng mga LEDs to create a ring light effect dun sa base niya. So ito na nga yung cover ng ceiling lamp, then ito naman yung plywood na magiging lalagyan para sa mga LED na ipapadikit ko mamaya. Bali yung LED na gagamitin ko ay kumukonsumo lamang ng 20 watts na may 108 volts direct current output at 175 milliamp na makikita sa LED driver. Kaya hindi gaanong malakas kung kumain ng kuryente. Sunod, pinagana ko muna para malaman kung may mga depektibo nga ba sa mga LED na gagamitin ko o wala. And so far, so good naman. Kaya tinanggal ko na yung plug para mag-proceed naman ako sa pagkalas at pag-modify sa shape ng mga LED nito. Basically, ito lang naman yung mga parts na nasa loob ng lamp na yon. Ngayon, kung titignan ng maigi, itong pares ng LED na to ay nakasiris dito sa kabilang banda. Kaya malalaman natin agad na nakasiris parallel yung connection nila, which is importanteng malaman bago mag-modify o baguhin yung shape nila. Nang sa ganun ay maayos nating may papadikit sa plywood at para rin mas maging madali ang pag-a-arrange ng mga wire na susoldahin ko mamaya. Yung diagram nito ay matatagpuan lamang sa description box down below. Ngayon, tinanggal ko muna yung mga plastic na terminals para hindi makasagabal sa susunod kong gagawin, which is yung paghati-hati o pag-modify na sa mismong mga shape ng mga LEDs na ito. Pagkatapos ay ito na nga, equally placed with 15 degrees in between para sa mas magandang ring light effect na kailangan natin. Now introducing Pioneer Epoxy A&B for structural adhesive na gagamitin ko sa pagpapadikit sa mga LEDs na meron tayo. Take note na 1:1 ay ang ratio na kailangan para sa mas matibay na resulta nito. So hinalo ko na nga at pinadikit isa-isa yung mga LED and after 6 to 8 hours pagkatapos matuyo ay ito na nga yung naging resulta, sobrang tibay at malinis tignan. Ngayon maaari ko nang kiskisin yung PCB para lumabas yung copper plate na kung saan mapapadali nito ang pagsolda ko o pag-connect sa mga wires. At ito na nga yung naging resulta pagkatapos ng lahat ng yon. Moving forward, para naman sa pag-connect sa LED driver, kung nakikita nyo tong mga dead end na to, dyan ko naman i-connect yung mga wire na nanggagaling dito. Actually, nabubuksan lang yung cover sa driver kaya makakatulong to para magkasya siya sa likod at para hindi bulky tignan mamaya. Moving on, butasan ko na ng 3 dito sa gitna para may pasok ko na yung mga wire na i-connect ko sa mga LED. Pagkatapos ay sinolda ko ng mabilisan at nilagyan ng epoxy para mas maging matibay yung kapit nito sa likod. Then para naman sa switch, gumamit ako ng kagaya nito na rotational force yung kailangan para mag-on. Hindi gaya nitong isa, which is sideways, kaya mas unstable kung gagamitin. Kasi medyo matigas at maalog kung ilalagay sa mismong likod ng ring light na to.
Now going back sa switch na ginamit ko, i-jinamper ko lang yung wire dito sa number 1 papunta dun sa number 3 para mag-on and off yung ilaw habang iniikot yung knob. Pagkatapos ay binawasan ko na yung part na to sa switch para magkasya na siya sa plywood. And then pagkatapos ay hinati ko na yung live wire nang sa ganun ay may connect ko na yung switch dito sa gitna. Sunod ay binalik ko na yung connector sabay putol sa sobrang part na paglalagyan ko ng knob. Tapos gamit yung cutter, minaniobra ko yung butas sa gitna para may pasok ko siya sa switch. And syempre gumamit na naman ako ng epoxy para may paligid ko na yung switch katabi ng driver. Following with a quick test and so far so good na naman mga kaplaneta! Moving forward, punta naman tayo sa paggawa ng support na nakakonekta sa mismong lieg at camera holder niya. Ngayon gumagamit ako ng grinder para mas maging madali yung pagputol ko sa PVC pipe na ito. Then pinainitan ko sa stove para maging straight at para matwist ko yung mga dulo nito. Pagkatapos ko namang butasan at itest off-cam, na-realize ko na hindi pala siya matibay gamitin kasi lupay-pay at baka madali lang siya mag-crack kung gagamitin ko na. Kaya pinalitan ko na lang siya ng bakal para masiguradong magiging matibay at mas tatagal kung gagamitin ko. Sunod naman ay tinakpan ko na yung switch pati yung driver nito gamit lamang yung aluminum na galing sa steamer ng rice cooker namin. Next, gumamit ako ng popsicle sticks na ipinagdikit ko gamit yung masking tape tapos hinati-hati ko ang mga ito upang makabuo ng 35mm na pader para matakpan yung mga LED sa ring light. Importanteng nasa tama yung taas para magiging soft sa mata yung magiging effect ng mga LED sa loob. Ngayon, proceed naman tayo sa mga tubong ito kasama yung mga leeg ng electric fan na magiging joints nito. Then, syempre yung base weight kasama yung 4 na gulong para sa pagbalanse ng bigat na manggagaling sa dulo ng ring light. Well, para dito, may dinagdag akong materyales na kinakailangan para ma-achieve yung plano ko. Kaya naman, nagdagdag ako ng isa pang leeg ng electric fan tapos pinawelding ko ito sa kakilala kong mekaniko. Kasama na rin yung mga handle ng bolt para mas maging madali yung paghigpit at pagpapaluwag sa mga joints. Bali yung buong set na to ay para dito sa gitnang joint. Then itong nasa kanan naman ay yung part ng joint na kakapitan ng camera together with the ring light. Then itong nasa kaliwa naman ay para sumuporta dun sa dalawa. Kaya kailangang matibay siya sa lahat. That's why gagamitin ko tong mas makapal na metal neck para kayanin yung mga arms. Ngayon sa mga tubo naman. So itong malaking tubong ito ay yung magsisilbing pinakaposte niya. Tapos itong nasa gitna ay yung magiging major arm. Then itong maliit naman is yung minor arm na kakabitan ng camera together with ring light. Sunod ay yung base weight niya, which is yung case lang naman na nakakabit sa motor pump na lumaan na kasi kaya ginamit ko na lang para sa proyektong ito. Tapos sa ibaba ay yung additional na kahoy na magsisilbing platform niya kasama syempre yung mga magiging gulong. So much from that, unahin ko munang linisan to para malagyan ko na ng semento sa loob for additional na pampabigat. Gamit ang martilyo, binakmak ko yung plastic na part hanggang sa mabuksan ko na yung loob para matanggal yung mga kalawang o dumi na nakakasagabal sa atin para sa pagpapapasok ng wire at semento. Ngayong may daanan na sa loob, pwede ko nang ipasok ngayon yung wire nang sa ganon ay malagyan ko na rin ng semento tapos ipatuyo ito sa init ng araw. Habang pinapatuyo ko pa yung semento, proceed naman tayo sa paggawa ng kanyang platform na kahoy. Para dito, linagari ko muna yung mga sobrang parte ng kahoy upang kakaunti na lang yung kailangang bawasan at i-shape ng angle grinder ko. Pagkatapos kong i-grinder, ito na yung naging itsura niya, makinis at disente ng tignan. Kitang-kita naman. Ngayon, binutasan ko na yung mga tenga ng kahoy para may pasok at may padikit ko na yung mga magiging gulong nito. Nang matuyo, ito na yung naging kinalabasan, matibay at smooth gamitin kasi yakal ng kahoy ang ginamit ko at gulong ng upuan naman yung ipinares ko dito. Moving on, dahil natuyo na rin yung semento, pwede ko nang kunin yung mga papel sa butas at ilagay yung adapter para may pasok ko yung tubo mamaya. Sunod, ginamitan ko ng 1 inch na mga screw para maikabit ko siya sa kahoy na may gulong. Malaki yung role ng mga gulong na ito upang mapadali ko lang yung pagtulak sa ring light kung kailangang ilipat ng lugar. Ngayong kumpleto na lahat ng kailangan, proceed naman tayo sa pagbuo sa overall parts nito. Simula dito sa ilaw papuntang mga tubo patungo dito sa kanyang base weight at mga gulong. Ngayon ito na nga silang lahat. So ito yung base weight kasama yung wire na pinasok ko sa loob. Syempre madali na siyang matulak at nilagyan ko na rin ng epoxy yung mga unnecessary na butas.
Tapos yung final na gagamitin kong male plug naman ay itong Omni na may ganitong disenyo. Pwedeng ma-adjust kung isasaksak sa kabilang banda. Then para naman sa minor arm, ginawan ko na ng stopper sa dalawang parte nito dito. Syempre para hindi malaglag yung ring light habang ina-adjust tong arm. Tapos para dito sa magiging leeg ng ring light, nilagay ko na yung universal bolt sa gitna kasama yung nut. Then itong dalawang screw ay yung magiging lock sa metal plate together with the ring light stopper at additional nut sa baba. Then itong maliit na wrench dito, ito yung magiging tagapagigpit ng nut ng bolt na ito. Tapos itong metal plate naman ay yung mismong magdudugtong sa joint papunta dun sa likod ng ring light. Punta naman tayo sa major arm na nilagyan ko na rin ng stopper gaya nung nasa minor arm. Sunod ito naman yung magiging pinaka-poste na may 1.5 inches diameter at 1 mm na kapal. Binutasan ko na rin dito sa gitna para makapasok yung bolt screw na magsisilbing lock for the entire arm. Then yung metal neck ng fan na may kasamang nail stopper naman para ma-hold yung buong bigat na nanggagaling sa arms at ring light nito. Tapos yun naman yung wire na ipapasok ko sa mga tubo. Ngayon buuhin na natin lahat upang malaman kung kaya ba talaga nung base weight na i-balance yung bigat ng buong camera ring light na to. Unahin ko munang i-connect yung wire para may pasok ko na siya sa mga tubo. Sunod, higpitan ko na tong poste tapos i-install na tong metal neck niya kasama yung bolt na magiging lock. Then isunod yung kapares. Ngayon yung major arm naman. Higpitan yung lock sa dulo, sabay pasok sa nail stopper nito. Ayos! Then proceed naman tayo sa pagbuo ng second joint so we can connect now the minor arm. Tapos punta na tayo sa paglagay sa mismong leeg ng ring light, then isunod naman yung pagkabit sa metal plate na support by tightening it with a nut. Tapos para naman sa mismong ring light, isecure muna natin dito para may kabit na siya gamit yung mga maliliit na mga screw na ipinapakita ko dito sa video. At ayan na nga. Syempre, i-connect na natin ngayon yung mga wire. And lastly, ayusin na natin tong part sa male plug para may on na rin at malaman kung ano ang dapat nating i-adjust. Kaya isaksak na natin. And, oops, parang may kulang pa. Ayun, ilagay muna natin yung phone holder dito. Ngayon nakalain mong kaya lang palang mabalanse yung bigat ng base weight na ginawa ko. And yan na nga yung converted reality ng idea na ito. Pero syempre may kulang pa kaya tapusin na natin to mga kaplaneta. So gamit yung grinder, pinorma ko na yung plastic cover na parang hugis singseng. Tapos pininturahan ko naman ng puti sa loob gamit tong spray paint and after matuyo, kinuha ko na yung mga masking tape at ito na ngayon yung naging itsura niya. Sunod gamit naman tong tubo ng aluminum, gumawa ko ng plate cover pang protekta sa mga popsicle stick na parang ganito. Tapos pininturahan ko ng black and white gamit tong Boysen na nabili ko and then pinatuyo ng ilang oras. At matapos ang lahat, ito na yung naging resulta. Kung nakikita nyo, dinagdagan ko na rin ng maliit na salamin dito sa likod na galing sa lumang side mirror ng sasakyan. Tapos ginawan ko ng frame gamit tong parte ng sliding door na aluminum. Well, para kung rear camera ng cellphone yung gagamitin, makikita agad kung ano yung mga nangyayari sa screen. Then handle naman sa baba para mas madali makontrol kung saan liliko pag itutulak na. At ngayon kung gagawa rin kayo nito, nasa description box yung mga link kung saan mabibili lahat ng mga materyales at tools na ginamit ko sa video. Kasama na rin syempre yung diagram sa connection ng mga wire at yung dimension ng mga parts nito. Pero kung gusto nyong bilhin, pwede ko naman kayong gawan nito pero limitado lamang sa 5 tao. For a price of 7,500 pesos, just message me on my Facebook account na inilagay ko na rin sa description box down below. So that is it for this video. Maraming salamat sa panunood. Jeff nga po pala ulit. Peace out!